Nagulat si Jiang Yi. Pakiulit. Subukan ko. So, hindi pala isang pang-atake ang kapangyarihan mo. Ngumiti siyang Shinshin ng may kalokohan, pero mahinang nagsalita kay Jiang Yi, hindi ko gagamitin ang kapangyarihan ko sa kuya ko. Naguluhan si Jiang Yi. Ano kayang kapangyarihan yon? Ayaw magyabang niyang Shinshin, kaya't ipinaliwanag na lang niya, ang kapangyarihan ko ay tinatawag na Angel of Desire. Kaya kong kontrolin ang nararamdaman ng mga tao. Pag-ibig, galit, o anumang uri ng emosyon, kapag tinamaan ng araw ng anghel ko, mararamdaman nila ang emosyon na iyon ng malalim. At hindi nila kayang pigilan ang nararamdaman nila. Ipinatong niyang Shinshin ang mga kamay sa kanyang mukha, mukhang medyo namumula at excited. Hindi ba't kamangha-mangha na makontrol ang puso ng mga tao? Napalunok ng laway si Jiang Yi. Ang pagkakaroon ng kakayahang kontrolin ang puso ng mga tao ay tila bagay na bagay kay Yang Shinshin. Pero nakaramdam din siya ng kaba. Paano kung gamitin niya ang kapangyarihan niya sa kanya para paibigin siya o kaya magalit sa ibang tao? Nakakatakot din yun. Kahit alam niyang hindi siya sasaktan niyang Shinshin, parang may pagka-obses siya, isang taong sobrang nahulog sa pag-ibig. Ang mga bagay na sa kanya ay maganda, pwedeng maging delikado sa ibang paraan. Kaya't nagtanong pa si Jiang Yi ng iba pang mga detalye tungkol sa kapangyarihan niya. Walang itinatago si Yang Shinshin. Ibinigay niya kay Jiang Yi ang lahat ng alam niya tungkol sa kakayahan niya. Pagkatapos makinig, tahimik na nag-isip si Jiang Yi ng saglit. Napagtanto niyang malaki ang potensyal ng kapangyarihan niya, pero malaki rin ang panganib. Kung ang kapangyarihan na ito ay napunta sa isang mahina o pabaya, tiyak na magagamit ito sa maling paraan. Pero kung gagamitin sa tamang pagkakataon, pwedeng magdulot ng kamangha-manghang resulta. Tama lang ang kapangyarihan na ito para kay Yang Shinshin. Di nagtagal, handa na ang hapag, at dumating si Uncle Vu mula sa pagliligo, mukhang fresh na fresh. Bagamat sandali lang ang pag-alis ni Jiang Yi, parang ang tagal niyang nawala dahil sa lahat ng nangyari. Habang nagkakasalo sa hapag, tumatawa at kumakain kasama ang lahat, ramdam ni Jiang Yi ang init ng puso. Habang kumakain, mabilis na punta ang usapan sa eclipse. Kitang-kita na nag-aalala ang lahat tungkol sa peligrosong grupong iyon. Matapos mag-isip sandali, nagdesisyon si Jiang Yi na oras na para sabihin sa kanila ang lahat. Alam niyang kailangan nilang maging handa dahil hindi siya sigurado kung darating ang eclipse sa Tianhai City. Tahimik na ipinaliwanag ni Jiang Yi ang tungkol sa eclipse at kung paano nabigo ang Jiangnan region na pigilan sila. Pagkarinig nila, nagulat at nag-alala ang lahat. Even Blizzard City couldn't stop them, tanong ni Xu Chongli, nagulat. Di ba nagpadala sila ng team para mag-imbestiga? Dapat katulad sila ng Black Rogue team, di ba? Tapos, boss, may mga matitibay kang tao mula sa ibang mga syudad. Di ba ginamit ng Celestial Team sa Jiangnan region ang buong lakas nila? Paano sila natalo? Humugot ng malalim na hininga si Jiang Yi at tumango na parang hindi makapaniwala. Hindi ko rin in-expect ito. Hindi lang ako, siguro walang nakakaalam na mangyayari ito. Hindi lang sila natalo, kundi tuluyan silang tinalo. Ang Celestial Team halos na wipe out at namatay sa laban ang kanilang leader, si Deng Shentong. Nagsalita si Liang Yu, kung hindi biglang dumating si Jiang Yi at tinalo ang 4 na miyembro ng Eclipse, tiyak talo tayo. Nagulat si Uncle Vu at hindi makapaniwala sa nangyari. Ipinatong niya ang kamay sa kanyang noo, kitang-kita ang sakit. Mga salbaheng maliit na neon. Ganun sila kalakas. Si Jiang Yi ay nagkunot ng noo. Ayaw din niyang tanggapin ito. Pero ang katotohanan ay nandyan sa harap niya at hindi niya ito kayang baliwalain. Biglang nagsalita si Yang Shinshin. May naaamoy akong isang masamang plano dito. Tahimik ang buong kwarto. Lahat ay tumigil sa kanilang ginagawa. Si Xu Chongli, na malapit nang kumain ng isang drumstick, inilapag ito ng tahimik sa kanyang mangkok. Lumingon si Jiang Yi kay Yang Shinshin. Masamang plano, tanong niya. Anong ibig mong sabihin? Pinunasan ni Yang Shinshin ang bibig gamit ang napkin at sumagot ng kalmado. Kuya, nakita ko lang si Bian Jianwu na lumaban sa level ng isang team leader. At labis siyang nasaktan at malapit ng mamatay. Sa tingin mo ba, ang isang team leader ay madaling mapapatay? Agad namang napailing si Jiang Yi. Imposible yan. Kahit hindi ko pa alam ang mga powers niya, mahirap pa rin siyang talunin kung nandyan siya ngayon. Sa laban ng mga taong may espesyal na kapangyarihan, mahalaga ang kaalaman sa kakayahan ng isa't isa. Biglang may naisip si Jiang Yi.
Sinabi mo bang imposible para sa kalaban na patayin si Deng Xiaotong at ang iba pa ng ganun kabilis nang hindi nila alam ang kanilang mga kakayahan? Umiti si Yang Shinshin at tiningnan siya. Kahit anong mangyari, kaya mo palaging makaalis, di ba? Inisip ni Jiang Yi ang mga kapangyarihan ni Deng Xiaotong. Alam niyang kayang kontrolin ni Deng Xiaotong ang liwanag, na perpekto para sa pagtatago o pagtakas. Kung ang isang team leader na tulad niya ay talagang gustong makaalis, halos imposibleng pigilan siya, maliban na lang kung may kalaban na Epsilon level mutant. Pero mayroon nga ba silang ganong kalakas na kalaban? Base sa sinabi ni Zhu Zeng at ng iba pa, parang wala. Kung may ganoong kalakas na nilalang, tiyak na winasak na nila ang buong Neon Islands bago pa nila tinarget ang China. Ayon sa mga intelligence reports, hindi nila kayang harapin ang leader ng Kanto Izumo Organization sa Kanto. Bumulong si Jiang Yi, pero may mga tao sa grupo nila na kayang mag-predict ng mga bagay. Kung kaya nilang mag-predict, hindi ba't malalaman din nila ang mga kakayahan ni Deng Xiaotong at ng iba pa? Umiling si Yang Shinshin at mumiti ng bahagya. Kuya, kung ang taong kayang mag-predict ay talagang alam ang mga kakayahan ng kalaban, ibig sabihin ay nasa Epsilon level siya. Sa mga laban ng mga hindi magkakakilala, ang pagkakaroon ng mahalagang impormasyon bago pa mag-umpisa ang laban ay makakapagbago ng lahat. Maaaring makaapekto ito ng higit sa 30% ng laban, at sa group fights, higit sa 50% pa. Kung may mga kapangyarihan sila, bakit hindi nila pinatay si Izumo sa Kanto? Ipinatong ni Jiang Yi ang chopsticks at nag-isip ng malalim. Hindi niya ito naisip dati, pero nang marinig ang mga saloobin ni Yang Shinshin, unti-unting pumasok ang takot sa kanyang puso. Ang ibig mong sabihin maaaring may espiya sa Blizzard City? Tanong ni Jiang Yi, na nakatitig kay Yang Shinshin na parang hindi makapaniwala. Hindi naman sa ayaw kong maniwala sa ganoon. Nagsalita rin si Zukir, espiya sa Blizzard City. Mahirap paniwalaan. Ano ang makukuha nila sa pagtulong sa mga Ronin? Ang iba pang mga tao ay mukhang nagduda din. Nanatiling kalmado si Yang Shinshin. Kahit na parang hindi ka panipaniwala, kahit anong anggulo ang tingnan natin, ang Jiangnan region ay mas malakas kaysa sa Ronin Organization. Kaya, kung mag-isip tayo ng makatarungan, hindi natin inaasahan na magkakaroon ng espiya sa Blizzard City. Pero, paano kung tingnan natin ito sa ibang perspektibo? Paano kung may tao sa Blizzard City na gumagamit ng Eclipse para saktan ang Celestial Team? Sa pagkaalam ko, hindi naman isang grupo ang Blizzard City. Biglang naalala ni Jiang Yi ang isang bagay. Napaka-powerful at respetado ng Deng family sa Blizzard City. Hindi lang si Deng Xiaotong ang pinuno ng Deng family, may mga rumors pa nga na gusto nilang palitan siya ni Zhu Zeng bilang bagong leader. Sa mga ganitong delikadong panahon, wala nang makakaalam kung gaano katagal magtatagal si Zhu Zeng. Laging maganda ang maghanda para sa hinaharap at sanayin ang isang tao na papalit, gaya ng mga sinaunang kaharian. Ang ideya ay nagpalito kay Jiang Yi. Kung titignan ito sa ganung paraan, mas nakakatakot at maseryoso ang sitwasyon. Dahil wala siyang ideya kung ilan ang mga grupo sa Blizzard City. May posibilidad pa nga na si Zhu Zeng mismo ang gusto niyang alisin si Deng Xiaotong. Matapos ang lahat, habang hawak ni Zhu Zeng ang kapangyarihan, may ibang tao na naghahanap upang palitan siya. Ang pakikibaka para sa kapangyarihan ay delikado at masalimuot. Ang paraan ng pag-iisip ni Yang Shinshin ay nakatulong kay Jiang Yi upang makita ang mga bagay mula sa ibang perspektibo. Hindi niya inisip na maaaring may isang traitor sa loob ng Blizzard City. Kahit na may mga pakikibaka sa kapangyarihan, walang magiging baliw na makikipagtulungan kay Eclipse. Ngunit minsan, kapag tinanggal mo ang lahat ng iba pang posibilidad, ang huling sagot, gaano man ito kahirap paniwalaan, ay madalas na siyang totoo. Si Jiang Yi ay matagal nang nahirapan intindihin kung bakit madaling tinalo ang God Team. Kahit na hindi nila napanalunan ang laban, hindi ba't kahit papaano, makakapag-escape sila? Hindi pa nga nahirapan si Jiang Yi nang talunin ang 4 na miyembro ng Eclipse. Karamihan ay dahil sa kanyang sariling kapangyarihan, ngunit malakas din ang mga miyembro ng Celestial Team. Kaya't ang pinakamalamang na dahilan kung bakit nawasak ang team ay dahil mayroong nagbigay ng impormasyon sa Eclipse ng maaga. Ibig sabihin, habang nangyayari ang laban, ang Celestial Team ay nabilanggo at hindi nakapag-counterattack. Ngunit walang nakapansin kay Jiang Yi, isang estranghero mula sa labas ng syudad, na nagbigay sa kanya ng pagkakataon upang magtagumpay. Tahimik na nag-isip si Jiang Yi. Ang lahat ng ito ay sobrang komplikado. Hindi niya ito matutukoy.
Ayaw niyang makialam sa mga problema ng iba. Pero ngayon, parte na siya ng lahat ng ito. Pwede ba siyang maligaw sa lahat ng ito at magamit din bilang kasangkapan sa pagtataksil? Nakita ni Yang Shinshin na malungkot si Jiang Yi, kaya't patuloy siyang nagsalita. Kuya, gusto ka ni Zhu Zeng maging leader ng bagong investigation team, di ba? Naisip mo na ba kung bakit? Tumingin si Jiang Yi sa kanya at sumagot, dahil ang mga kapangyarihan ko ay makakatulong sa kanila laban sa Eclipse. At mula sa mga laban na napanalunan namin, malinaw na malakas ako. Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang lahat ng problema ay may solusyon, at wag mo nang paabutin pa sa Rafi Tulfo in action.